Inirepaso na ni Pangulong Bongbong Marcos ang minimum wage rate. Nais ng Pangulo na isalang-alang ang epekto ng inflation sa sahod ng mga manggagawa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong araw ng paggawa, may utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Nasa hanggang 361 pesos lang ang minimum wage sa BARM na siyang pinakamababa sa bansa. Kasunod ng huling aumento rito na 20 pesos itong Pebrero. Pinakamataas naman sa Metro Manila na hanggang 610 pesos. Kasunod ng huling aumento rito na 40 pesos noong Hunyo taong 2023. Minsan lang pwede magtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Pero sa Metro Manila, pasok na sa 60 days na sinasabi ng Pangulo para repasuhin kung nararapat na magkaroon ng panibagong taas sahod. Iniutos din ng Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na repasuhin ang mga panuntunan para tiyak na regular at patas sa mga wage review. May hiwalay ring 150 pesos legislated wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabinbin pa sa Kamara. Legislated man o galing sa Regional Wage Board, approve ang dagdag sahod sa National Anti-Poverty Commission. Importante ang kagyat na dagdag na sahod sapagkat gaya nga po nasabi niya rin kanina during his speech ay grabe rin ang pagtaas ng ilang mga pangunahing presyo ng bilihin. In fact, nakabantay po siya doon sa pagtaas ng presyo ng kuryente lalo na sa tumitinding init ng panahon. Kaya tingin ko nararapat lamang yung ganung panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. Sinubukan namin kunin ang panig ng Employers Confederation of the Philippines o ECO pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag. Pero nauna na nilang sinabi na maaaring magresulta sa pagtatanggal ng mga trabaho, pagtaas ang presyo ng bilihin o di kaya pagsasara kapag hindi kinaya ang wage hike lalo na ng mga maliliit na negosyo. Mahigit 90% po ng ating mga existing enterprises ay nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises. So sa atin pong pagtitingin sa pangangailangan ng mga manggagawa, binabalanse po natin yan sa kapasidad o kakayahan ng mga employers. Mahalaga rin kasing maraming trabaho kaya ang atas ng Pangulo sa Kongreso ay ang pagpasa ng mga batas para maparami yan. Marami rin naman malilikhang trabaho ang mga investment na pumapasok sa bansa. Pinatututukan din ng Pangulo sa DOLE ang underemployment sa pamamagitan ng mga skills training para mas akma ang kakayahan ng mga Pinoy sa mga trabaho dito man sa bansa o abroad. Para sa mga OFW naman, may utos din ng Pangulo sa Department of Migrant Workers. Let us continue to mobilize the 2.8 billion peso Action Fund and provide protection for distressed OFWs to provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.